Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 24 na linggo ng karaniwang panahon. At kung atin po pinakinggang mabuti yung mga pagbasa, yung unang pagbasa po ay nagpapahayag sa atin ng pagiging tagasunod sa Panginoon. Ngunit hindi madali sapagkat sinasabing ang bawat sumusunod sa Panginoon ay nagiging mapagtiis, nagpapakasakit o suffering ang kanyang naranasan sapagkat maaari siyang masaktan, maaari siyang mahirapan, maaari siyang maging biktima ng maraming mga tao na naghahangad ng kanyang kapahamakan. Kung kaya hindi madali ang sumunod, lalo pinakita ni Propeta Jeremias ang paghihirap na maging tagasunod at tagapagsalita ng Diyos bilang isang propeta. Ngayon din naman sa ikalawang pagbasa, sinasabi po na ang tanging palatandaan ng isang tunay na tagasunod ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ay ang mga gawa. Sapagkat makikita yung pananampalataya ng isang tao sa kanyang mga gawa at sa kanyang kinikilos. Kung kaya sinabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang pagkilos ay pananampalatayang patay, sapagkat hindi magiging makatuturan at makahulugan ang ating pananampalataya kapag ito ay nananatili lamang sa pamamagitan ng ating bibig at hindi tayo kumikilos sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito at pagsasagawa ng itinuturo ng ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung kaya ang hamon sa atin, pakita natin yung ating pananampalatayang kalaki pang ating gawa at siguradong makasusunod tayo sa Panginoon. Pero kung hindi natin ito makikita sa ating mga ginagawa araw-araw, magiging hungkag at walang laman yung ating sinasabing pananampalataya. Kaya ipakita natin yung ating pananampalataya hindi sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating mga pagkilos at gawa. Sa Ebanghelyo ating narinig, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na dapat kilala natin siya. Kung kaya tinanong niya yung kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? At sinabi nila, kayo si Juan Bautista ayon sa kanila, o si Elias, o isa sa mga propeta. Pero diretsyon tinanong ng ating Panginoon yung kanyang mga alagad, para sa inyo, sino ako? At ito po yung sagot ni Pedro, sapagkat sinabi ni Pedro, kayo ang Kristo. Kapag po sinabi sa atin na ang Panginoon ng Kristo, siya yung anointed one. Siya yung sinugo ng ating Panginoon. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya yung Mesiyas. Siya yung tagapagligtas. Kung kaya sinasabi na ang Kristo ang siyang magliligtas mula sa kasalanan ng mga tao sa kanyang magiging pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Kung kaya minarapat ng ating Panginoon na ibunyag sa kanyang mga alagad ang kanilang sasapitin kapag sila ay sumunod sa kanya. Kapag sinabi ng Panginoon, sino mang nagnanais na sumunod sa akin, lilimutin niya ang kanyang sarili, papasanin ang kanyang krus at susunod sa Panginoon. Ang tatlong akbang na ito ay hindi madali, sapagkat mahirap natin limutin yung ating sarili, sapagkat lagi nating inuuna yung sarili natin sa ating pangkaraniwang pang-araw-araw na buhay. Kung kaya ang paglimot sa ating sarili ay magiging pamantayan
ng pagsunod sa Kanya at pag-aalay ng ating buhay alang-alang sa Panginoon. At ang pagpapasa ng krus ay hindi rin madali sapagkat ang taong nagpapasa ng krus araw-araw sa ating mga hinaharap na pagsubok, sa ating mga mabibigat na dalahin ay hindi po madali sapagkat ito'y nangangahulugan ng sakripisyo at pag-aalay ng ating panahon, talino at yaman para sa Panginoon. Pagkat ang magpasa ng krus ay mabigat, pero kapag kasama natin ang Panginoon, nagpapasa ng krus, ito'y gagaan sapagkat katuwang natin ang Diyos. Kaya sa bandang huli, kapag tayo nakalimot sa ating sarili at alang-alang sa Panginoon, tayo nagpasa ng ating krus araw-araw, sigurado makasusunod tayo sa Kanya sapagkat katuwang natin ang Panginoon. Kaya po huwag tayong masilaw sa mga bagay na madadaling gawin. Huwag tayong maghangad ng magagaan na pasanin. Kundi pagkuha, sumunod tayo sa Kanya at harapin natin ang ating mga krus. Nang sa gayon, makasunod tayo sa ating Panginoon. At sinabi nga niya, ang naghahangad ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng buhay para sa Panginoon ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.